Okay mga kamats, mga kaibigan, apparently meron na namang weight problem ang mga kapulisan natin. Actually, in the history of the PNP, talagang nagiging recurring problem nila to. Kasi merong mga ibang mga pulis na hindi na kasi fieldwork sila na parati silang nakatayo. Actually, mga kamats, mga kaibigan, bago tayo pumunta dito sa issue na to, ang meron kasing dalawang klase ng meron kasi tayong tinatawag na BMR na tinatawag, basal metabolic rate. And this basal metabolic rate na to, may mga processes yan to burn. Yung pinaka main burning tool ng katawan mo, it's either NEAT or yung EAT na tinatawag, yung non-exercise thermogenesis. And yung isa naman, yung exercise thermogenesis na tinatawag. So, yung pinagkaiba ng dalawa kasi, yung isa, yung normal na process lang ng katawan mo, humihinga ka, nagtumatayo-tayo ka, may nagfi-fidget ka na parang ganito. So these are all ways to burn calories sa katawan mo. Now, if masyadong inactive yung lifestyle mo, ayun nga, tataba ka. Ako, yun yung isang nagiging problema ko kasi sedentary yung ganitong klaseng lifestyle sa akin. Trabaho lang, YouTube lang, ganun lang. Umiikot lang doon yung buhay ko sa ganong klaseng sedentary lifestyle. Pero ako, personally, I made changes, especially this year, ngayong 2025. If nanonood kayo sa akin ever since last year, makikita nyo naman siguro yung difference. Now, let's go down here kay Rendon Labrador. Now, si Rendon kasi legit naman talaga na fitness coach yan. And legit talaga na sumasali siya doon sa mga bodybuilding competitions or I think mas tama yung modeling competitions kasi meron kasi yung Mr. Pilipinas, hindi yun yung sinasalihan niya. Yung sinasalihan niya is more on the Mr. Yung pagandahan ng katawan. So magkaibang level yun Kumbaga si Rendon, in my opinion, sa research ko through these years, parang mas closer siya sa semi-pro, yung bodybuilding status niya. Pero for all intent and purposes, talagang alam niya yung basic ng bodybuilding. Kasi nga, well, maganda naman yung katawan ni Rendon, hindi naman natin mapagkakaila yun. So, ngayon, at saka alam niyo mga lods, kung siya yung spokesperson ng siya yung magiging head ng fitness coach ng mga pulis, malaking malaki bayad diyan, sigurado mo. Si Rendon Labrador, papalakpakan naman tayo diyan. So, pero of course, the internet being the internet, medyo pinagtatawanan si Rendon. Kahit naman legit na coach siya, siguro dahil yung naging reputation niya dito na nagdadrama, tapos yung umiiyak kapag na persona non grata. Actually, yun yung pinaka-favorite ko kay Rendon yung na persona non grata siya. Pero for all intent and purposes, si Rendon ay isang legitimate na coach ng ng bodybuilding. Okay? So yun yung main line niya. I don't think he's the best, pero for this kind of situation na gusto niyang magpapayat yung mga pulis, gagagana naman yan mga lods. And nagtataka ako, kailangan pa nila ng Rendon, pero pakinggan na lang natin siya dito. Tapos nilapitan ako ni General Saro ng Pika G. Si Rendon kasi, yung parents niya, I believe yung tatay niya is also a armed personnel, either police yata or sundalo, I'm not sure. Pero I get it, kaya siya yung kinukuha. Talagang may kasi may familiarity. Siya yung chief ngayon ng Police Community Affairs and Development Group. At nagkakaroon... Di ba siya din yung yung boses ng bayan, yung sumalakay dun sa dun sa raid, tapos parang ba't may epal dito? Pero at least ito linya na niya to, 'di ba? At least hindi siya weird tignan, 'di ba? So I guess this is a bonus a plus para kay Rendon. Good luck sa kanya. Ako, mas gugustuhin ko na makita siyang nagsasucceed kaysa nagfe-fail. Of course, ang mantra nitong channel na to is let's not wish anyone a bad life, even your worst enemy. Kung sila ng problema dahil naging stricto si PNP chief sa kanilang fitness. Kasi fit si General Torre. So ang naging problema, sabog-sabog yung programa nila, hindi pare-pareho, kanya-kanya.
Kasi sa PNP pala, binibigyan sila ng time na mag-exercise. Mag-exercise. Oo nga, pag nasa gym ako, maraming pulis doon na nagwo-workout eh. Saludo ako sa inyo mga sir. Pero bahala ka na sa buhay mo kung anong gusto mo. Mm-mm. So, bahala ka na kung gusto mo mag-jogging, kung gusto mo mag-basketball, Coke Zero to baka sabihin nyo, Nico, ikaw nagja-junk food, hindi Coke Zero naman to. kung gusto mo 0 calories. mag-zumba, ganyan. So, hindi siya unified. Ibig sabihin, syempre, iba't iba tayo ng motivation sa buhay. Okay. Ibang Wow. tamad, He said it! He said it! Hindi. Palagay ko, ang gagawin niya dyan is gagawa siya ng program para dun sa mga pulis. So, paano kaya ang gagawin ni Rendon? Kasi ang ano niya kasi is bodybuilding, di ba? Dalawa yun, yung anaerobic at saka aerobic, di ba? Tama ba yung pagkaka-pronounce ko? Basically, cardio tsaka buhat. Yung cardio and buhat, di ba? Ang pulis kasi dapat more on cardio talaga siya. Nagalaw ng nagalaw dapat Paano kung may nas na tiyan, di ba? So, hindi ko alam kung saan pupunta si Rendo doon. Maybe, most probably sa diet. Kasi, I think kung merong 40 si Rendon yung sa diet niya. Kasi very on point talaga siya kumain. I've seen him. Di ba nagpunta kami nung 2 years ago dun sa kanyang restaurant, di ba? Tapos sa restaurant niya, nakita namin siyang kumain, talagang takal na takal. So, even if na kumakain siya sa restaurant, takal pa rin yung kinakain niya. So, sayang nga, hindi ko siya nakausap personally. Tuloy natin. Maraming tamad na pulis sa pagdating sa pag-exercise. Kasi paano kaya kung magalit yung mga pulis? Loko to Sino tamad? Hindi, meron naman talagang mga kasi nga sedentary yung galawan nila, office work lang, nakaupo lang. So, yun nga, doon nag-accumulate yung fats. And let me tell you, pagka kasi pumayat ka, ganito yung nangyayari. Bibigyan ko lang kayo ng idea kung bakit pagka pumayat ka, mabilis ka din tumataba kapag pinabayaan mo yung diet mo. And notwithstanding wala kang anything na iniinda sa katawan mo, as in normal lang. So, yung naalala niyo yung basal metabolic rate na sinasabi ko. Yung basal metabolic rate na yan, okay. Kapag lumiliit yung katawan mo, lumiliit din yung calorie requirements nila. So, ibig sabihin, kung dati ang requirement ng katawan mo 2,000, ngayon pwedeng 1,500 na lang or 1,600 na lang. Ibig sabihin, mas madali nang mag-accumulate ng weight yung katawan mo since mababa, kapag sumobra yung kain mo, kasi nga, mababa na lang yung calorie requirement ng katawan nyo. Gets nyo? Kasi ganun lang naman yung diet calories in, calories out, diba? Basic yun ng I believe yung scientific concept niyan is entropy. Tama ba? Or the second law of thermodynamics. I'm not sure, hindi ako masyadong familiar na dito sa mga konsepto na to. Pero alam ko lang kasi siya gawin in practice, diba? I mean, nakikita nyo naman yung ganun-ganun sa weight ko Pero ngayon, I'm very determined to succeed. Tuloy natin. lagi nasa opisina, lalo na sa karami, tayo matataba dyan, Hindi natin makakaila. So, buti walang nainis tangin na to Hindi ito. Well, kung totoo naman, wala tayong magagawa doon. Kanya-kanya, iba-iba ng resulta. Oo. Siyempre, may pulis na malakas kumain, malakas mag-rise, motivational rise, ang laki ng tiyan ngayon. Yung branding, hindi talaga nawala. Yun nga. Well, ganito kasi, ang carbohydrates kasi, kaya pinapakain kayo ng mas maraming protein. Kasi yung protein kasi, mabagal siyang i-digest ng katawan. So, and di ba nga sinabi ko sa inyo, yung katawan natin, kumukonsume siya ng calorie dun sa NET na tinatawag, yung non-exercise thermogenesis na tinatawag. So, etong mga activities na to, yung pagda-digest, since mas matagal i-digest ng katawan yung protein, so mas hindi ka hindi mo feeling nagugutom ka. Pero unlike carbohydrates, lalong-lalo na yung mga simple sugar na carbs, mas madali siyang i-digest. So ang mangyayari diyan, pagkakain mo, it will turn into energy. Pag nakaupo ka lang, yun nga magiging stored fat siya, 'di ba? Lalagay niya doon sa bangko ng katawan mo, 'di ba? So unfortunately for me, ako ganun yung nangyari sa akin kasi sedentary lifestyle ako for 2 years. So natigil ako sa workout.
ngayon, ano na, I feel motivated dahil kay Rendon. So, abangan natin. Gusto kong makita yung program niya para sa mga kapulisan. And, I would wish him a good life na, I wish him good luck dito na mag-succeed siya. Sumakses sana si Rendon. Yan lang naman yung sa akin for today, Gege, mga lods.